Kaugnay ng pananalasa ng Bagyong Quinta sa Western Visayas, makakausap natin si Maria Aleta Nogra ng Office of Civil Defense Region 6. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. Ma'am, ito po bang napakalawak na pagbaha, napaghandaan po ba? Hello? Ma'am, naririnig niyo na Yes. po ba ako? Si Maki Pulido po ito sa Balita Pilipinas ngayon. Come again, please. Ma'am, mukhang choppy po yung linya, no? Sa Balita Pilipinas po, si Yes, Maki yes. Pulido po ito. Naririnig niyo na po ako? Opo. Ma'am, ito po bang naranasan ninyong malawakang pagbaha, napaghandaan po ba? As early as... Hello? Yes, ma'am. As early as December 25, nagpalabas po tayo ng mga advisories sa LDRRMCs. Oho. So, napaghandaan po? Yes. Okay. Pero hanggang ngayon po ba, may lubog pa rin po sa baha na mga lugar? Yes, meron. Kanina po nag-conduct ng aerial survey, yung RDRMC 6, kasama po yung Philippine Air Force. Oho. So, gaano pa po kalawak yung pagbaha hanggang sa ngayon? May mga areas po na like sa Dingle, Iloilo, Oho. and then sa assessment po, may magsasubside na later, pero may mga areas na nasa evacuation centers pa ang mga ibang communities. Oho. Like sa province of Iloilo, meron pa sa Barataquejo, Municipal Gym, sa Haliway, Iloilo, sa Lambunaw, sa Dueñas, sa Anilao, Barataquejo, Okay. at sa Pasig City. Okay. O sige po. Hanggang sa Dingle, Iloilo. Okay. So, medyo malawak pa po yung problemang kinakaharap natin dyan ngayon sa Western Visayas. Yes, so at saka bukas, ang chairperson ng RDRMC 6, si Director Rosario Cabrera, ay nagpatawag ng emergency meeting bukas at 9:30 a.m. para po alamin yung assessment na region-wide damage assessment sa Tropical Storm Quinta at kung ano pa po yung mga kakailanganing i-deploy. Ma'am, dun sa po nangyaring pagbaha, marami po bang nawala ng bahay? Ang totally damaged houses dito sa report ng RDRMC 6 as of this afternoon, totally damaged houses, 14 lamang, at ang partially damaged ay 45. Okay, ma'am. Marami pong salamat sa inyong oras. Maria Aleta Nogra ng Office of Civil Defense, Region 6.